Ang ulan ay parang latigo na humahampas sa mukha ko. Nakaupo ako sa gilid ng highway, nakatingin sa mga pulang ilaw ng pamilyar na itim na sasakyan, habang unti-unting nawawala sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sumusakit ang kaliwang pisngi ko, at natitikman ko ang lasa ng dugo sa bibig. Sumasakit din ang tuhod ko mula sa pagkatumba sa semento nang itulak nila ako palabas ng kotse. Mas mabuti pa sigurong matandaan mo to, tita, sigaw niya. Kung ulitin mo pa yan, matutulog ka na sa basurahan. Nakaukit sa isip ko ang imahe ng aking manugang na si Jasmine. Sumisigaw sa akin mula sa binuksang bintana ng kotse. Sa loob ng 69 taon kong buhay, hindi ko naisip na ako mismo ang itinataboy ng sarili kong anak sa tabing daan. Paano tayo napunta rito? Pinunasan ko ang mukha ko ng pinaghalong ulan, at luha habang bumabalik ang isip ko sa mga nangyari, ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon ang ika-6 na kaawan ng aking apo na si Leo. Maaga akong nagising para magluto ng paborito niyang pagkain. Nilagang baka na matagal na niluto at creamy na mashed potato. Inilagay ko lahat sa mga thermal container at sumakay ako ng 2 jeepney para halos 2 oras bago makarating sa kanila. Mula nang mamatay ang asawa ko 5 taon na ang nakalipas, si Miguel at ang pamilya niya ang naging buong mundo ko. Nay, bakit naman jeepney na naman? Sabi ni Miguel nang buksan niya ang pinto. Kunotno siya nang makita ang mga lalagyan sa kamay ko. Dala mo na naman maraming pagkain. Puno na ang ref. Ngumiti ako ng mahina. Gustong-gusto ni Leo yan. At saka may magagawa naman ako. Lumabas si Jasmine mula sa kwarto at nanigas ang labi niya nang makita ang dala ko. Nay, sinusubukan naming sundin ang diet na sinasabing siyentipiko para kay Leo. Yung mantikilya at asin sa pagkain mo, hindi maganda sa development niya. Parang karayom ang naramdaman ko sa dibdib. Pero pinilit kong mapanatili ang ngiti. Kahit paminsan-minsan lang, hindi masama. Sa oras na yon, tumakbo si Leo papunta sa akin at niyakap ang mga hita ko. Lola, gusto ko yung nilaga. Agad siyang hinila ni Jasmine. Maghugas ka muna ng kamay, utos niya, saka bumaba ang boses para kausapin ako. Nay, please huwag mo na siyang lagi-laging palamunin. Binuksan ko ang bibig para sumagot, pero wala akong nasabi. Hindi na yon bago. Mula nang ipanganak si Leo, lalong lumala ang mga sagupaan namin tungkol sa pagpapalaki sa kanya. Sinusunod niya ang mga modernong pamamaraan ng gentle parenting na nabasa sa mga libro. Habang ako naman ay naniniwala na kailangan ng bata ng totoong lutong bahay at karagdagang sweater kapag malamig. Sa restaurant sa may Quezon City ang handaan para sa kaawan. Parang may tumigas sa tiyan ko nang makita ko ang presyo sa menu. Isang ulam lang, mas mahal pa sa lingguhang budget ko. Buong oras, nakadikit si Leo sa tablet na nanonood ng cartoons, habang paminsan-minsan pinapakain siya ni Jasmine at Miguel ng kutsara. Gusto kong sabihin na hindi maganda ang pagkain habang nakatutok sa screen para sa digestion. Pero naalala ko ang naunang usapan namin kaya nilunok ko na lang ang mga salita. Umuulan na ng pauwi. Nakaupo ako sa likod kasama si Leo na nakatulog na sa tabi ko. Malambot ang tugtog ng musika sa radyo habang nag-uusap ng mahina sina Miguel at Jasmine sa harap. Habang tinitingnan ko ang malabong ilaw ng lungsod sa likod ng basang salamin, naalala ko ang pagkabata ni Miguel. Mahirap kami noon. Para sa kaarawan niya, ang pinakamaganda kong nagawa ay maglagay ng itlog na maalat sa ibabaw ng pansit niya. At kinain pa rin niya, yon nang may tuwang-tuwa. Nay, anong iniisip mo? Tanong ni Jasmine na nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Tingnan mo si Leo. Nakatulog na dahil masyado mo siyang pinapamihira. Hindi na siya makatulog kung wala kang katabi. Yon na ang tumalsik na tubig sa baso. Normal lang yan sa bata na maghanap ng security. Sagot ko ng medyo matigas. Nung maliit pa si Miguel, ganon din siya. Ayan na naman tayo. Putol ni Jasmine na tumaas ang boses. Pwede bang itigil mo na yang mga lumang pananaw mo sa buhay namin? Nagbago na ang panahon. Nay, si Jasmine, nag-aral ng child psychology. Sabi ni Miguel. Pakinggan mo lang siya. Parang apoy ang tumakbo sa katawan ko. Ako lang ano? Tiningala ako ni Jasmine. Nagniningas ang mata sa ilaw ng sasakyan. Iniisip mo lang na hindi namin alam kung paano palakihin ang sarili naming anak. Yan ba? Alam mo ba ang sinabi ng piano teacher ni Leo? Nahihirapan daw siyang magkonsentrate dahil lagi mong pinapakain yang mga pagkaing matataba. Anong matataba sa lutong ko? Nagsimulang manginig ang boses ko. Nung bata pa si Miguel. Tama na, sigaw ni Miguel. Biglang lumiko ng malakas ang kotse. Palagi na lang yang nung bata pa si Miguel. Nung bata pa si Miguel. Titigilan mo ba yan? Natulala ako sa katahimikan. Sa buong buhay niya,
Hindi pa ako minura ni Miguel ng ganito. Napuno ng luha ang mga mata ko. Ako lang. At ngayon umiyak ka na naman. Pang-aasar ni Jasmine. Palagi kang umiiyak kapag natatalo ka sa argumento. Para kanino ka nagpapanggap na biktima? Sa oras na yon, nagising si Leo dahil sa sigawan at nagsimulang umiyak. Agad siyang nilapitan ni Jasmine. Tingnan mo, ginising mo pa siya. Inihinto ni Miguel ang coach sa emergency lane ng highway. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, lumingon siya at tumama ang likod ng kamay niya sa mukha ko. Nay, pwede bang itigil mo na? Mukha siyang estranghero sa ilaw ng mga dumadaang sasakyan. Lagi kang nakikialam. Lagi kang nagsasabi kung anong dapat naming gawin. Hindi namin kailangan ng direktor sa buhay namin. Hinawakan ko ang pisngi ko. Masyadong gulat para makapagsalita. Siya ba yung anak na pinaghirapan ko? Yung batang nagdadala ng payong kapag umuulan at nagpupuyat sa tabi ko kapag may sakit ako. Baba, sabi ni Miguel ng malamig na parang yelo. Ano? Akala ko mali ang narinig ko. Sabi ko baba ka. Lumabas ka, magpalamig ka. Binuksan niya ang pinto sa gilid ko. Bumaba ako nang nanginginig ang mga tuhod. Bago pa ako makabalanse, itinapon ni Miguel ang bag ko sa likod ko at sinara ng malakas ang pinto. Binaba ni Jasmine ang bintana para sa huling hampas. Mas mabuti sigurong matandaan mo to, tita. Kung ulitin mo pa yan, matutulog ka na sa basurahan. Umalis sila, iniwan akong mag-isa sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa hanggang buto. Parang nabiyak ang puso ko. Lalong lumakas ang ulan. Naglakad ako sa gilid ng highway nang mabigat ang mga hakbang. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa gilid ng highway nang mabigat ang mga paa. Ang cellphone ko ay nasa bag. Pero natatakot akong gamitin ito. Noong huli akong tumawag kay Miguel para sabihing masyado siyang nagpapagod sa trabaho at kailangan niya magpahinga. Sinabi ni Jasmine na nakikialam ako sa buhay nila. Namamasa ang salamin ng aking salamin dahil sa ulan. Halos hindi na ako makakita ng malinaw. Dumadaan ang mga sasakyan ng mabilis. Nagtatapon ng maruming tubig sa akin. Walang huminto para tanungin kung kailangan ng tulong ng matandang babeng ito na basang-basa. Kailan pa naging ganito kalamig ang mundo? Matapos ang parang walang katapusang paglalakad, nakita ko na ang karatula ng isang Petron station na may convenience store. Sumisigaw ang mga binti ko sa sakit, pero pinilit ko pa rin. Ang mga ilaw ng Petron station ay parang liwanag ng pag-asa sa gitna ng gabi. Siguro nakakatakot akong itsura nang pumasok ako sa convenience store. Natakpan ng kamay ang bibig ng batang babae sa counter. Diyos ko po, Lola, anong nangyari sa inyo? Binuksan ko ang bibig para magsalita. Pero biglang nagdilim ang paningin ko at natumba ako. Nagising ako sa maliit na higaan na may tuyong kumot. Napalitan na ang basa kong damit. May babaeng mga 50 anyos na nakaupo sa tabi ko. Nagising na po kayo? Sabi niya nang umingiti habang iniaabot ang tasa ng mainit na tubig. Binigyan niyo kami ng takot. Nawalan kayo ng malay sa tindahan. May lagnat pa po kayo. Sinubukan kong umupo kahit masakit ang katawan. Salamat po. Saan po ako? Nasa Petron Station po kayo sa highway. Ako po si Brenda, ang night shift manager. Inayos niya ang unan ko. Tinawagan na po namin ang ambulansya, pero dahil sa ulan, mapanganib ang daan, baka matagalan pa. Hindi po ako mag-alala, okay lang po ako. Sabi ko habang sinusubukang tumayo. Hinawakan niya ako ng mahina. Huwag po kayong matigas. Matagal kayong nalantad sa bagyo. Dapat po kayong tingnan ng doktor. Nagdalawang isip siya sandali. Paano po kayo napunta mag-isa sa highway sa ganitong panahon? Bumalik ang mga luha. Sa di malamang dahilan, ikinuwento ko sa kanya lahat. Nang marating ko ang parte kung saan sinampal ako ng anak ko, napahiyaw si Brenda ng mahina. Nang sabihin ko na iniwan nila ako sa highway, hinampas niya ang mesa ng galit. Mga walang hiya, sabi niya. May anak din ako. Kung gagawin sa akin yon ng anak ko, babaliin ko ang 2 binti niya. Umiling ako ng mapait ang ngiti. Kasalanan ko rin po. Huwag sana akong masyadong sumasali. Hindi totoo yan, sagot ni Brenda. Kayo ang nanay nila. May karapatan kayong magsalita. Ginagamit kayo kapag kailangan, tapos itinatapon kapag hindi na. Tumahimik ako. Tama siya. Mula nang ipanganak si Leo, naging istorbo na lang ako sa kanila. Isang matandang babae na sumisira sa anak nila ng mga lumang ideya. May pupuntahan po ba kayo? Tanong niya bigla. Natigilan ako. Nasa bag ko ang susi. Pero malamang nahulog yon sa highway nang itapon ni Miguel ang bag ko. Bumalik sa kanila. Nanginginig ako sa pag-alala sa masamang tingin ni Jasmine. Hindi po, bulong ko.
Huminga ng malalim si Brenda. Anong sa palagay niyo nito? Pagkatapos ng shift ko, pwede kayong tumira muna sa akin ng ilang araw, hanggang magkaroon kayo ng plano. Tiningnan ko siya ng puno ng pasasalamat. Hindi ko po kayo maaring sagipin ng ganito. Huwag kayong mag-alala, sabi niya habang hinaplos ang kamay ko. Lahat tayo tumatanda. Namatay ang nanay ko noong 1 taon. Parang siya kayo kapag nakikita ko. Kaya naman, doon na ako tumira kay Brenda ng ilang araw. Namatay na ang asawa niya ilang taon na ang nakalipas. Tumaas ang lagnat ko hanggang halos 40 degrees. Kaya nag-leave si Brenda sa trabaho para alagaan ako. Pagkatapos ng 3 araw, bumaba na ang lagnat. Nakaupo ako sa maliit na balkonahe ng apartment niya. Nagpapahinga sa araw, habang kinapanood ang mga matatanda sa baba na nagta-tai chi, naglalakad ng aso, at naglalaro kasama ang mga apo. Biglang napagtanto ko, wala na palang ibang laman ang buhay ko, kundi si Miguel at pamilya niya. Brenda, may desisyon na ako. Sabi ko ng gabing yon habang kumakain kami. Naglagay siya ng isda sa plato ko. Ano yon? 69 anyos na ako. Sabi ko habang inilalagay ang kutsara. Hindi na marami ang natitira sa buhay ko. Lahat ng ipon ko, para kay Miguel. Halos hindi ko nagalaw ang retirement savings ko. Lagi kong iniisip na dapat mas marami akong maiwan sa kanila. Ngayon nakikita ko kung gaano ako katanga. Tumango si Brenda. Kaya anong plano mo? Maglalakbay ako, sagot ko. Nagulat pa ako sa sarili ko. Noong bata ako, pangarap kong makita ang iba pang parte ng Pilipinas, pero wala akong pagkakataon. Nagniningning ang mata niya. Magandang ideya yan. May pinsan daw siya na nagpapaupa ng maliit na kwarto sa Tagaytay, malapit sa People's Park. Tahimik doon at maraming matatanda. Makakausap daw niya ako para makipag-ugnayan. Kinabukasan, ginamit ko ang cellphone ni Brenda para tawagan ang NBI at YESE para magpa-renew ng I at senior citizen card. Pagkatapos, pumunta ako sa bangko para mag-report ng nawawalang passbook. Buti na lang, ako lang ang may alam sa iyayen. Pagkatapos ng 1 linggo, may provisional I na ako at nakuha ko ang ipon ko sa buong buhay, mga 140,000 piso. Totoo bang alis ka na? Tanong ni Brenda habang papunta kami sa terminal ng bus. Malungkot ang boses. Brenda, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Iniligtas mo rin ang kaluluwa ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ay text mo ako pagdating mo. Habang umaandar ang bus patungong Maynila, habang tinitingnan ang dumadaang tanawin sa labas ng bintana, naramdaman ko ang kalayaang hindi ko pa naranasan. Sa loob ng 69 taon, nabuhay ako para sa iba. Mga magulang ko, asawa ko, anak ko, apo ko. Ngayon, sa wakas, para na sa sarili ko. Samantala, daan-daang kilometro ang layo. Si Miguel ay lubhang nag-aalala. Pagkatapos magmaneho ng malayo ng gabing yon, biglang sabi ni Jasmine, hindi ba sobra na yon? Parang nagising si Miguel sa isang bangungot. Biglang nagpreno at nag-utorn. Anong ginawa ko? Bulong niya. Nabaliw siguro siya, pero pagbalik nila sa lugar, wala na ako. Tinawagan nila ang pulisya na nag-check ng CCTV. Sa footage, makikita lang ang malabong figura na naglalakad patungo sa Petron Station bago nawala sa ulan. Kung may mangyari sa kanya, nanginginig ang buong katawan ni Miguel habang nagbibigay ng statement sa presinto. Natatakot din si Jasmine, pero sinubukan pa ring magmatigas. Dapat kasi tumahimik siya. Tumahimik ka, sigaw ni Miguel. Nanay ko yon. Sa mga sumunod na araw, nagprint sila ng daan-daang missing person flyer. Nagpost sa social media, at nakita pa sa local news. Hindi nila alam na ang matandang hinahanap nila na baka naliligaw na at hindi na maalala ang address, ay nasa bus na patungong Timog, nagsisimula ng bagong buhay. 3 buwan pagkatapos, sa Tagaytay, nakaupo ako sa bangko malapit sa Taal Lake View. Nanonood ng mga itik na lumalanggoy ng may mahinang ngiti. Yung 3 buwan na yon ang pinakamasaya sa buhay ko. Ang pinsan ni Brenda na si Clara, tinrato ako parang kapatid. Ipinakilala sa bawat sulok ng Tagaytay at mga nakatagong hardin. Sumali ako sa Senior Citizen Tour Group at nakapunta sa Taal Volcano at sa mga palengke sa Batangas. Sa isang maliit na art gallery, nakilala ko ang grupo ng mga katulad kong edad na may parehong interes. Nagkasunduan kaming mag-winter sa beach tuwing taglamig. Isang plano na masigasig naming pinag-usapan sa group chat sa cellphone na bagong natutunan kong gamitin. Marami na akong nagbago. Pinutol ko ang buhok ko ng maiksi at naka-estilo. Bumili ako ng magandang floral dress at natutunan ko nang gumamit ng cash at mag-book ng Grab. Sabi ni Clara, mukha akong 10 taong mas bata. Kahit ang high blood pressure ko na matagal ko nang daladala,
napabuti ng malaki. Noong araw na yon, unang weekend pagkatapos bumalik sa routine ko sa Tagaytay, nagkita kami ni Clara sa palengke para bumili ng pasalubong para kay Brenda. Habang namimili ng turkesa na alahas sa isang tindahan, biglang may pamilyar na boses na nagpatigil sa akin. Nay, dahan-dahan akong lumingon. Si Miguel. Mas payat siya. Malalim ang mga bilog sa ilalim ng mata. May mga supot ng pinamili sa kamay. Sa tabi niya si Jasmine na mukhang nabigla. At si Leo na sumigaw ng lola. Tumakbo si Leo palabas ng hawak ni Jasmine at niyakap ang mga hita ko. Tumulo ang luha ko habang lumuhod ako para yakapin siya ng mahigpit. Leo, ang laki mo na. Mabilis na lumapit si Miguel. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Nay, ikaw. Napatigil ang tingin niya sa bagong damit ko, bagong gupit, at sa mukha kong mukhang malusog na malusog. Walang masabi. Nakatayo si Jasmine ng ilang hakbang, maputla. Nay, hinanap ka namin ng 3 buwan. Tumayo ako, pinunasan ng luha, at mahinahong sinabi, okay lang ako. Hindi na kayo dapat mag-alala. Bigla, lumuhod si Miguel. Sa gitna ng palengke na puno ng tao, lumuhod siya sa harap ko. Nay, mali ako. Parang bata akong umarte. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin noong gabing yon. Dapat ako mamatay. Nagsimulang tumingin at bumulong ang mga tao. Dahan-dahang dinala ni Clara si Leo para tingnan ang mga palayok ng pottery. Tiningnan ko ang anak kong lumuhod at biglang nag-crack ang kapayapaang binuo ko sa 3 buwan. Bumalik lahat ng alaala ng mga gabing umiiyak ako hanggang makatulog. Tumayo ka. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Bulong ko. Ayaw niyang tumayo. Nay, please, umuwi ka na sa bahay. Imbiyerno ang 3 buwan na to. Napatigil ang pulisya sa pagsasabi na baka. Hindi niya matapos. Lumapit si Jasmine nang nakayuko. Nay, sobrang sorry po. Impulsive ako noong araw na yon. Tiningnan ko ang manugang ko. Yung payahong taong sinumpa ako ng malupit. At napansin ko ang mga bagong wrinkles sa mata niya. Ang mapurol na buhok. Napagtanto ko na hindi rin madali sa kanila ang 3 buwan na yon. Sa ngayon, hindi pa ako uwi. Sabi ko, isang desisyong matagal ko nang pinag-isipan. Nagrenta ako ng maliit na apartment dito sa Tagaytay. Marami na akong kaibigan. Nagangat ng tingin si Miguel. Nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwala. Nay, hindi mo ba ako mapapatawad? Huminga ako ng malalim. Pinatawad kita, Miguel. Pero hindi ko na kayang bumalik sa dating buhay. Tumigil ako para ayusin ang iniisip. Anak, marami akong oras para mag-isip. Pagkatapos mamatay ng tatay mo, lahat ng pag-asa ko inilagay ko sa'yo. Yon ang pagkakamali ko. Hindi dapat isang ina ang maglagay ng buong buhay niya sa anak. Tiningnan ako ni Miguel na parang unang beses niya akong nakita. Magpapatuloy ako sa pagtira dito, dagdag ko. Bibisita ako kay Leo paminsan-minsan. At laging bukas ang pinto niyo rito. Biglang umiyak si Jasmine. Nay, talagang alam naming mali kami. Araw-araw tinatanong ni Leo kung nasaan ang lola niya. Nang marinig ko ang pangalan ng apo ko, bumaluktot ang puso ko. Magvi-video call ako sa kanya palagi. Sabi ko habang kinukuha ang cellphone. Magad tayo sa Facebook. Kinuha ni Miguel ang cellphone ko at madaling nag-navigate. Nay, kailan ka natutong gumamit nito? Ngumiti ako. Hindi dahil matanda na ako, ay hindi na ako matututo ng bago. Nagpalitan kami ng contacts at nagkasunduan ng video call. Pagkatapos ng 1 linggo, habang pauwi na sila, biglang tumigil si Miguel. Nay, masaya ka ba sa 3 buwan na yon? Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw ng linggo sa Tagaytay. Sagot ko ng tapat, mas masaya kaysa dati. Sa mata ni Miguel, nakita ko ang halo-halong guilt, gulat, at isang bagay na hindi ko pa nakita roon, respeto. Buti naman, bulong niya. Nay, hinaplos ko ng mahina ang balikat niya. Maneho kayo ng maingat. Habang nakikita kong lumalayo ang anak ko at pamilya niya, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Sa 69 anyos ko, nagsisimula pa lang ang buhay ko. Bumalik ako sa maliit na apartment na nirentahan ko. Inilagay ko ang mga supot ng pasalubong at naupo sa rocking chair malapit sa bintana. Nawawala sa sariling pag-iisip. Sumisilip ang araw sa manipis na kurtina. Gumuguhit na mainit na parihaba sa sahig. 3 buwan na ang nakalipas. Hindi ko naisip na magkikita ulit kami ng pamilya ng anak ko sa ganitong paraan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Message mula kay Clara. Nakita mo ba ang anak mo? Paano? Sumagot ako. Mas kalmado kaysa inaasahan ko. Hindi sila mukhang maayos. Mabilis ang sagot. Lumalambot ka na ba? Tinitigan ko ang screen.
Ang daliri ay nakalaylay sa keyboard. Nang makita ko si Miguel na lumuhod sa sahig ng palengke, umiyak ng walang tigil, sumakit ang dibdib ko. Siya ang anak na dinala ko sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Laman ng laman ko. Pero kakaiba, lampas sa sakit na yon, ang naramdaman ko ay kalayaan. Hindi ko na sinagot, pero sinabi kong magvi-video call kami kay Leo. Inilagay ko ang cellphone at pumunta sa maliit na kusina para magluto ng hapunan. Maliit ang 1-bedroom apartment na tinulungan akong hanapin ni Clara. Pero maliwanag at accessible. Natutunan ko ng magluto ng ilang simpleng ulam mula sa Batangas at iniisip kong subukan ang sinigang na may kamyas na natikman ko sa isang kainderya at hindi ko malimutan. Habang unti-unting kumukulo ang sinigang, tumunog ang cellphone. Video call mula kay Miguel. Biglang tumalon ang puso ko. Sabi namin next week pa, pero 3 araw pa lang. Pagka-connect, napuno ng mukha ni Leo ang screen. Lola, sigaw niya ng masaya. Sabi ni Daddy tawagan daw kita. Napuno agad ng luha ang mata ko. Leo, ang bait-bait mo. Nakakain ka na ba? Gumawa siya ng pouting. Gusto ko yung nilaga ni Lola. Nanginginig ang kamera at nakita ko ang kamay ni Miguel sa balikat ni Leo. Mas pagod ba siya kaysa noong sa palengke? May balbas na. Nay, sabi niya ng pagod. Si Leo, hindi tumitigil sa paghingi na makita ka. Inilipat ko ang kamera para ipakita ang bintana sa likod ko at ang mga maliit na succulent sa windowsill. Pag pumunta ka rito, iluluto ko sa'yo. Opo, Lola. Bakit hindi ka nalang umuwi? Tanong ni Leo ng inosente. Nandoon pa rin ang kama ko. Parang kutsilyo ang tanong na yon sa puso ko. Sa labas ng kamera, narinig ko ang mahinang hikbi. Siguro si Jasmine. Nanigas ang mukha ni Miguel at mabilis niyang binago ang topic. Nay, ang ganda ng lugar mo. Mas maliwanag kaysa sa bahay namin. Sinundan ko ang usapan. Nakaharap sa timog, kaya maganda ang sikat ng araw tuwing linggo. At tingnan mo to, sabi ko habang inilalapit ang cellphone. Ito yung habol na binili ko sa Taal Heritage. Nanatili si Miguel sa screen na may komplikadong ekspresyon. Sanay ka na bang mag-isa? Napakaganda, sagot ko ng tapat ng ngiti. May palengke ng organic farmers sa baba. Maliit na park sa kabila ng kalsada. Tuwing umaga, maraming matatanda ang nagta-tai chi. Sumasali na rin ako. Nay, sisimulang sabi ni Miguel, pero napatigil. Sa susunod na linggo, mag-a-apply ako ng leave at susunduin kita. Sinabi niya ito ng natural na parang dati. Tulad ng 10 taon na ang nakalipas na sinusundo niya ako para sa check-up, para sa holiday, o para manatili sa kanila pagkatapos mamatay ng asawa ko. Parang bagay na kinukuha at iniiwan kapag gusto. Hindi na kailangan. Sagot ko ng mahina pero matatag. Gusto kong manatili rito sa Tagaytay. Mabuti sa akin ang hangin at ang ritmo rito. At ayaw ko nang bumalik sa dating buhay. Ang biglang pagtangi ko, isang bagay na hindi pa narinig ng anak ko mula sa akin na laging nagsasabing, sige lang, ay sinalubong ng katahimikan na nabigla. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw sa gilid ng screen ang mukha ni Jasmine na namumula at namamaga ang mata. Nay, si Leo, hindi na kumakain ng maayos lately. Sabi ng doktor, wala namang sakit, pero masyado lang daw siyang choosy. Halos marinig ko ang pagngangalit ngipin niya, habang humihingi ng tulong sa babaeng tinawag niyang tita na baliw. Siguro napakahirap para sa kanya. Subukan niyo munang gingertia, sabi ko. Alam kong isa, yon sa mga lumang payo na kinamumuhian niya. Pero mabilis kong dinagdagan. Pero syempre, sundin niyo ang sabi ng doktor. Sa aking gulat, hindi siya nagreklamo. Sa halip, kinuha niya ang cellphone para mag-take note. Magkano po ibibigay? Tanong niya. Natulala ako. Nag-usap pa kami ng ilang minuto tungkol sa mild na remedyo para sa tiyan at nagulat ako sa kakaibang harmony ng usapan. Bigla, may dumaloy na pagkahilo sa katawan ko at hinawakan ko ang gilid ng mesa. Nay, anong nangyari? Tanong ni Miguel na alerto ang mata. Wala, sagot ko ng mabilis habang inaayos ang sarili. Napagod lang ang braso ko sa paghawak ng cellphone. Oras na sigurong matulog si Leo. Hindi pa, sabi ni Miguel habang tinitingnan ang oras. Ay, halos 9 na pala. Nagdalawang isip siya sandali. Nay, talagang sorry po kami. Tapos na yon, putol ko. Mas maganda siguro sa weekend na lang ang video call. Halikan mo si Leo para sa akin. Pagkatapos mag-end ng call, bumagsak ako sa rocking chair. Mas malakas pala ang pagkahilo kaysa inakala ko. Napabuti na ang blood pressure ko mula nang dumating ako sa Tagaytay. Pero nitong mga nakaraang araw, biglaan na pagkahilo na ito. Iniugnay ko na lang sa pagtanda. Kinabukasan,
May tumawag na hindi ko kilalang numero. Hello, pwede po ba kay Lola Gloria? Tanong ng batang boses. Ako po to. Hello po, si Lina po ako, coordinator ng Senior Citizen Center dito sa Tagaytay. Inirekomenda po kayo ni Clara para sa spring classes namin. Nagbubukas na po ang enrollment. Interested po ba kayo? Wala akong kaalam-alam na ginawa ito ni Clara. Noong bata ako, lagi kong pangarap na matutong mag-watercolor. Pero sa pagitan ng trabaho at pag-aalaga ng pamilya, wala akong oras. Pagkatapos magretiro, abala naman ako sa pag-aalaga kay Leo. Anong mga class po meron? Tanong ko ng interesado. May watercolor, pottery, photography, basic cellphone use, at kahit online dance. May chore din po, sabi ni Lina ng masigla. Nang marinig ko ang salitang watercolor, bumilis ang tibok ng puso ko. Magkano po ang enrollment? Mga 2,000 piso po sa isang semester. May discount po para sa 65 pataas. Mas mura kaysa inaasahan ko. Pagkatapos mag-end ng tawag, nagkumpute ako ng mabilis. Mga 35,000 piso ang monthly pension ko. 22,000 ang renta. Mga 1,000 ang basic expenses, pagkain, pamasahe, gamot, at may konting extra pa. Kaya kung tahimik ang lahat, may natitira pang mga 1,000 para makahinga. Dati, iniipon ko yan para sa college fund ni Leo. Huminga ako ng malalim. Nag-enroll ako sa watercolor at sa cellphone class. Kahit alam ko na ang basic, gusto kong matutunan ang pagbili ng ticket online at pag-schedule ng doktor. Sa araw ng enrollment, nakilala ko si Arturo. 5 taon siyang mas matanda sa akin. Dating high school art teacher na ngayon ay nagtuturo ng watercolor sa center. Hindi siya matangkad, halos puti na ang buhok. Pero tuwid ang kustura at malambot ang boses na may pasensya. Galing po kayo sa Silangan, Lola Gloria. Sabi niya habang tinitingnan ang registration form ko. Po, 3 buwan na po ako rito sa Tagaytay. Nagustuhan niyo po ba? Napakaganda po. Ang ganda ng klima at mababait ang tao. Ngumiti siya. Kung mahilig kayong magpinta, perpekto ang bundok at bulaklak dito. Sa unang klase, tinuruan kami ni Arturo kung paano hawakan ang brush. Pagdating sa table ko, inayos niya ang mga daliri ko ng maingat. Hindi masyadong mahigpit. Relax lang. Hayaan niyong magtrabaho ang brush. Mainit at tuyo ang daliri niya. At sa isang saglit, naalala ko ang yumaong asawa ko na nagtuturo sa akin magsulat noong bata pa kami. Napuno ng lungkot ang lalamunan ko. Pagkatapos ng klase, pinigilan niya ako. Lola Gloria, nag-aral na po ba kayo ng art noon? Nagulat ako sa kanyang pansin. Medyo, noong bata pa. Pero matagal-tagal na akong hindi nakahawak ng brush. Halata ang magandang foundation. Sabi niya habang iniaabot ang papel. Ito po ang address ng studio namin. May free time kami tuwing weekend para mag-practice. Dapat po kayong dumaan. Kinuha ko ang papel na may kiliti ng nakalimutang excitement. Pag-uwi, excited kong tinawagan si Clara para ikwento ang klase. Pero sa boses niya, alam kong may mali. Gloria, tumawag ang anak mo. Pumunta raw sila sa presinto para i-withdraw ang missing person report. Sabi nila, nahanap ka na raw. Nanlamig ang puso ko. Nakipag-ugnayan ba siya sa'yo? Huminga si Clara. Paulit-ulit ang kaumanhin. Gusto ka raw iuwi. Hindi ko binigay ang eksaktong address. Sinabi ko lang na okay ka rito sa Tagaytay. Salamat. Nagdalawang isip si Clara. Sabi niya may specific na gamot ka daw para sa high blood sa bahay. Gusto niyang ipaalala sa'yo na magpa-refill. Naalala ko. Halos maubos na ang isa sa mga gamot ko. Pwede ko bang ipa-refill dito? Kailangan ko munang magpa-consult sa bagong doktor at magpa-lab test ulit. Habang iniisip ko yon, bumalik ang pamilyar na pagkahilo. Gloria, okay ka lang ba? Okay lang, sagot ko ng pilit na masigla. Bukas pupunta ako sa klinik. Umupo ako sa sofa, nawawala sa sarili. Ang tawag ni Miguel kay Clara. Tunay bang pag-aalala o paraan lang para malaman kung nasaan ako? Pwede ko pa bang pagkatiwalaan siya? Basang-basa ang lungsod sa ulan. At ang mga ilaw ay sumasalamin sa kalsada na parang lahat ay muling nagliliwanag. Tiningnan ko ang mga klumsi na dahon ng kawayan na pinintura ko sa klase at bigla akong ngumiti. Sa 69 anyos, natututo akong magpinta. Natututo akong mag-alinlangan sa anak ko. Natututo akong magdesisyon para sa sarili ko. Lahat ay parang hindi totoo, pero sa parehong oras, napakatama. Sa ikatlong klase ng watercolor, tinuturuan kami ni Arturo ng plum blossoms. Konsentrado ako sa pag-outline ng delicate petals nang biglang umikot ang mundo. Nag-blur ang tinta sa papel
at may zumbido sa tainga ko. Gloria! Gloria! Malayo ang boses ni Arturo. Sinubukan kong sumagot, pero hindi gumalaw ang labi ko. Ang susunod na naalala ko, natumba ako pasulong na parang sako ng bigas. Pagkagising ko, masakit sa mata ang puting ilaw. Ang amoy ng disinfectant ang nagsabi sa akin na nasa ospital ako. Nagising na po, sabi ng batang doktor habang sinusuri ang mga mata ko. Lola, alam niyo po ba kung nasaan kayo? Sa ospital, sagot ko ng paos. Anong nangyari? Mild stroke po, paliwanag niya. Buti na lang po, dinala kayo agad dito. Habang inaayos ng nurse ang AI, nagpatuloy ang doktor. May history po ba kayo ng high blood pressure? Regular po ba ang pag-inom ng gamot? Napagtanto ko, 3 araw na akong walang gamot na yon. Plano kong magpa-check sa weekend. Sinubukan po naming tawagan ang kontak na nakalagay na anak nyo. Pero hindi po namin ma-reach, sabi ng nurse. May iba po bang numero? Naalala ko na tumawag si Miguel mula sa bagong numero pagkatapos naming magkita sa palengke. Numero na hindi ko na-save. May kaibigan po akong si Clara. Sabi ko ng mahina. Hindi nagdagal, dumating si Clara na tumatakbo sa ospital. Dala ang senior citizen card ko at ilang gamit. Sabi ng doktor, 1 linggo akong i-observe. Hinawakan ni Clara ang kamay ko. Matigas na babae. Bakit hindi mo sinabi na wala ka ng gamot? Ngumiti ako ng mahina. Sorry. Pagkatapos ng hapon na yon, dumating si Arturo na may dalang termos ng champorado. Kinatawan ako ng klase para tingnan ka. Sabi niya habang inilalagay ang termos sa mesa at kinukuha ang mga greeting card mula sa bag. Ito po mga cards ng wishes mula sa lahat. Binuksan ko ang nasa itaas. Sa nanginginig na sulat ng 80 anyos na kaklase. Lola Gloria, gumaling ka po agad. Hinihintay ka namin para ituro mo kung paano mag-mix ng perfect green. Napuno ng luha ang mata ko. Ako mismo ang nagluto ng champorado. Sabi ni Arturo habang binubuksan ang termos. Mabuti po ito sa digestion. Binigyan ako ni Clara ng makahulugang tingin. Buong gabi si Arturo dito. Ngayong umaga lang siya umuwi para magpalit ng damit. Nagulat ako. Namula ang dulo ng tainga niya. Wala yon. Focus ka na lang sa paggaling. Bukas babalik ako. Pagkaalis nila, sa wakas nakapaglakas loob akong sabihin kay Clara na tawagan si Miguel. Sigurado ka ba? Tanong niya. Kung malaman nilang nasa ospital ako, gagawin nila. Alam ko, huminga ako ng malalim. Pero stroke 2. May karapatan silang malaman. Tinawagan ni Clara at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa telepono, narinig ko ang boses ni Miguel na biglang naging tense. Saang ospital? Saang kwarto? Pupunta kami agad. Pagkababa ng tawag, umiling si Clara sa tono niya. Buong gabi yata siyang magmamaneho para makarating. Naghalo ang excitement at takot sa dibdib ko. Sa sakit, hinahanap ng tao ang pamilya. Pero natatakot akong maging pabigat ulit. Kinabukasan, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Dumating si Miguel na pawisan at namumula ang mata. Sa likod niya si Jasmine na mukhang pagod na pagod. Nay, lumapit siya sa kama ko. Gustong yumakap pero hindi makalapit ng todo. Kamusta ka? Sumakit ba? Ang pamilyar na pag-aalala na yon ay nagpatigas sa lalamunan ko. Pero nakita ko rin si Jasmine sa likod niya. Hawak ang basket ng prutas, namamaga ang mata at naninigas ang labi. Okay lang ako, sabi ko ng pilit na matapang. Mild lang. Ilang araw lang ng observation. Sa oras na yon, pumasok ang doktor para sa rounds at ipinaliwanag kay Miguel ang kondisyon ko ng detalyado. Kailangan ko ng long-term medication, regular check-up, at mas mabuti kung may magbabantay. Pagkaalis ng doktor, lumingon si Miguel sa akin. Nay, pagka-discharge mo, uwi ka na sa amin. Nilinis na ni Jasmine ang kwarto na may tanaw sa timog para sa'yo. Nagulat ako kay Jasmine. Yumuko siya. Nay, mali po kami noon. Araw-araw po pinag-usapan kayo ni Leo. Ang pagbabago ay sobrang biglaan na hindi ko ma-process. Ang manugang na sumumpa sa akin ngayon ay inaanyayahan ako sa bahay nila. Okay na po ako rito sa Tagaytay. Sabi ko nang naulol. Kahit na natapos sa ospital nang walang nakakaalam. Tumaas ang boses ni Miguel, pero mabilis niyang binaba. Sorry, Nay. Hindi ko sinasadya. Hinila ni Jasmine ang manggas niya at sinabi, Nay, magpahinga po kayo. Kausapin namin ang doktor. Pagkalabas nila, narinig ko ang mahinang pagtatalo sa hallway. Ano yon? Akala ko magrerespeto tayo sa desisyon niya. Sabi ni Jasmine, pero may sakit siya. Kailangan siyang alagaan, sagot ni Miguel. At ikaw, ititigil mo ang trabaho para doon.
Aano ang hulugan ng bahay, kotse, tuition ni Leo? Matagal na katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang inilabas na boses ni Miguel. Jasmine, nanay ko yon. Noong bata pa ako, may malubhang lagnat ako at pinasa niya ako ng ilang kilometro sa ulan para makarating sa ospital. Napahinto ang pagtatalo. Bumalik si Miguel mag-isa sa kwarto. Namumula ang mata. Nay, sabi niya habang maingat na naupo sa gilid ng kama. Sabihin mo sa akin. Talagang ayaw mo nang umuwi. Tiningnan ko ang pagod niyang mukha at biglang naintindihan ko. Hindi ko sila pinaparusahan sa pagdangi ko. Ako mismo ang napaparusahan. Gusto kong makasama ang anak at apo ko. Pero natatakot akong ulitin ang nakaraan. Hindi naman na hindi ko gustong umuwi. Sabi ko ng mahina, natatakot lang akong maging pabigat sa inyo. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Miguel. Please, pakiusap niya. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging anak mo ulit. Gumuho ang lahat ng depensa ko. Inabot ko ang kamay at hinaplos ang magulo niyang buhok. Tulad noong may lagnat siya bilang bata. Sige, bulong ko sa gitna ng sariling luha. Pero may kondisyon. Anong kahit ano, sabi niya. Kailangan ko ng sariling space at sariling oras. Sabi ko ng matatag. Gusto kong kumasok sa art class ko 2 beses sa isang linggo. At makita ang mga kaibigan ko. Ngumiti siya sa gitna ng luha. Siyempre, Nay. Dapat may sarili kang buhay. Sa oras na yon, bumalik si Jasmine kasama ang doktor na nagpaliwanag ng post-discharge instructions. Binibigyang diin ang tahimik at komportableng lugar. Nay, biglang sabi ni Jasmine. Nag-research ako. Ang pinakamabuti para sa matatanda na may high blood ay kwarto na nakaharap sa timog. Pagbalik natin, lilipat kami sa master bedroom. Nagulat ako. Ang master bedroom nila ang pinagmamalaki nila. Ang dekorasyon para sa kasal nila. Hindi nyo na kailangang gawin yon. Kailangan po, sagot ni Jasmine ng matatag. Pwede nang gamitin ni Leo ang guest room. Lilipat kami sa study. Sobrang-sobra na yon. Tumingin ako kay Miguel na mukhang nagulat din. Halatang hindi pa nila napag-usapan. Isang araw bago ako ma-discharge, dumating si Arturo para tulungan ako sa papeles. Nasa pharmacy si Miguel at si Jasmine ang nag-iempeke ng gamit ko sa kwarto. Gloria, sabi ni Arturo habang iniaabot ang pepper bag. Ito po herbal supplement mula rito. Sabi nila mabuti sa puso. Salamat sa lahat, Arturo. Sabi ko ng puno ng pasasalamat. Sayang, kailangan ko nang iwan ang klase mo sa watercolor. Huwag mag-alala, ngumiti siya. May dala akong beginner book para sa'yo. Pwede kang mag-practice sa bahay. Kinuha niya ang libro at may nakita akong papel na sumilip sa pagitan ng pahina. Nang hindi nakatingin si Jasmine, sinulyapan ko. Numero ng telepono at nakasulat. Tawagan mo kapag gusto mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bumalik si Miguel mula sa pharmacy at natigilan nang makita si Arturo. Si Arturo po, guro ko sa watercolor. Ipinakilala ko. At ito po ang anak kong si Miguel. Nagkamayan ang dalawang lalaki. Napansin ko na tinitingnan ni Miguel si Arturo ng mabuti. May halo ng pagkakuryos at pag-aalinlangan. Madami pong narinig tungkol sa inyo mula sa nanay ko. Sabi ni Miguel. Ngumiti si Arturo. Nabanggit niya na nanalo ka ng award sa drawing noong bata ka. Nagulat si Miguel nang tingnan ako. Naalala mo pa yon? Siyempre, sagot ko ng mahinahon. Nandoon pa rin yung drawing mo sa lumang album ng pictures. Namula ulit ang mata ni Miguel. Lumingon siya kay Arturo. Salamat po sa pag-aalaga sa nanay ko. Siya ang lahat sa akin. Sa araw na umalis kami sa Tagaytay, paihong dumating sina Clara at Arturo para ihatid ako. May dala si Clara na malaking bag ng pasalubong mula sa Tagaytay. Tawagan mo ako kapag gusto mong bumalik, sabi niya. Inabot sa akin ni Arturo ang isang roll na maingat na nakati. Maliit na regalo. Buksan mo sa daan. Sa kotse, dahan-dahang binuksan ko ang papel. Maganda itong ink painting ng isang plum blossom. May kaligrapya na nagsasabing, namumukadkad mag-isa sa lamig. Bumuhos ang luha sa rice paper. Nay, si Arturo na yon. Sabi ni Miguel habang tinitingnan ako sa rearview mirror. Kaibigan lang, sagot ko ng mabilis, at napansin ko kung gaano ako naging defensive. Napakabait at matiyagang kaibigan. Tumingin sa akin si Jasmine ng matagal at makahulugan. Pero walang sinabi. Habang umaandar ang kotse sa highway, naisip ko na 3 buwan lang ang nakalipas nang iwan ako sa parehong klaseng kalsada, basang-basa at walang pag-asa. Ngayon, nakaupo ako sa kotse ng anak ko, puno ng regalo mula sa bagong kaibigan. Pauwi sa tahanan na minsang sumakit sa akin ng sobra. Kakaiba at puno ng liko ang buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana
at nakita ang mga wildflower na namumukadkad ng matingkad sa gilid ng daan. Pagpasok namin sa pamilyar na subdivision, bumilis ang tibok ng puso ko. 3 buwan na ang nakalipas nang umalis ako sa lugar na yon na puno ng hiya. Ngayon, anong papel ang babalikan ko? Narito na po tayo, Nay, sabi ni Miguel habang pinapatay ang makina. Hintayin mo po rito. Ako ang magdadala sa iyo pataas. Hindi na kailangan. Sagot ko nang ngumingiti. Sabi ng doktor, maganda ang kaunting galaw para sa recovery ko. Ang biyahe sa elevator ay medyo awkward. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kamay ko na parang natatakot na mawala ulit ako. Nakatitig si Jasmine sa floor indicator at nagpapahid ng kamay si Miguel. Pagbukas ng pinto ng kondo, napahiyaw ako ng mahina. Wala na ang mabibigat at maitim na kurtina. Sa lugar nito, manipis at maliwanag na kurtina, katulad ng sa apartment ko sa Tagaytay. Sa center table, may namumulaklak na orchid at habol na binili ko sa palengke ng Liliw. Nandito po ang kwarto mo, sabi ni Miguel habang ginagabayan ako patungo sa master bedroom. Pagbukas ng pinto, halos umiyak ako. Halos eksaktong kopya ito ng maliit kong tahanan sa Tagaytay. Parehong beige na beddings, parehong rocking chair, kahit mga succulent sa windowsill. Pinalamutyan ang mga dingding ng enlarged at framed photos ng mga tanawin mula sa biyahe ko. Napatigil ako, may tumigas sa lalamunan. Idea daw po ni Jasmine. Bulong ni Miguel. Sabi niya mahal mo ang lugar mo sa Tagaytay, kaya gusto namin na parang doon ang pakiramdam mo rito. Nakatayo si Jasmine sa pinto, pinipilipit ang mga daliri. Sana po magustuhan mo. Lahat ng furniture bago po. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat. Napakaganda. Tumalon-talon si Leo papasok. Mga araw na ginawa ni na Mommy at Dad dito. Hindi nila ako pinayagang makita. Take out ang hapunan. Pero napansin ko na may espesyal na bowl ng champurado si Jasmine para sa akin. Halos katulad ng dala ni Arturo sa ospital. Ang maliit na gesture na yon ay nagpainit sa puso ko. Pagkatapos kumain, pinilit ni Leo na ikwento ko ang storya. Umupo ako sa rocking chair habang siya ay nakahiga sa kandungan ko at ikinuwento ko ang mga pakikipagsapalaran ko sa Tagaytay. Ang kulay ng taal sa paglubog ng araw, ang mga tanawin sa lipa, at ang tahimik na kalye ng Santa Rosa kapag umuulan. Lola, totoo bang parang pintura ang bundok? Tanong niya na malalaki ang mata. Totoo, sagot ko. Nakita ng lola mo ng personal. Kinuha ko ang cellphone para ipakita ang pictures. Tumigil ang tunog ng paghuhugas ng pinggan ni Jasmine sa kusina. Dahan-dahang lumapit siya sa pinto para makinig. Nang ikwento ko ang 3 yugto ng tsaa ceremony na nabasa ko, inilagay ni Miguel ang cellphone niya at lumapit din. Ang unang tasa ay mapait, kumakatawan sa hirap ng kabataan. Ang pangalawa ay matamis, tulad ng tagumpay sa pagiging matanda. At ang pangatlo ay komplikado ang lasa, tulad ng karunungan sa pagtanda. Tulad ng buhay, biglang sabi ni Miguel. Nagulat kaming lahat sa malalim na obserbasyon mula sa anak kong palaging praktikal. Tama ka, Miguel, sabi ko habang ngumingiti sa kanya. May bagong lalim sa mata niya, isang uri ng katahimikan. Noong gabing yon, nahiga ko sa kama na hindi pamilyar sa loob ng pamilyar na bahay. At nag-text kay Clara. Nakarating ako ng maayos. Ginaya nila ang kwarto ko sa Tagaytay. Mabilis ang sagot. Napaka-konsiderete naman nila. Nagpapasalamat si Arturo. Nang mabasa ko ang pangalan niya, naramdaman ko ang mahinang init sa dibdib. Binuksan ko ulit ang painting na regalo niya at binasa ang inskripsyon. Sa dulo, sa maliit na letra, ang plum blossom ng taglamig, pinatigas ng hamog na nagyelo, lalong nagiging mabango. Kinabukasan, nagising ako ng alas 6, tulad ng dati, at nakita si Jasmine na nasa kusina na. Maaga ka pala, Nay, sabi niya na nagulat. Kung may kailangan po kayo, sabihan niyo lang po ako. Bisyo ko na yan, ngumiti ako. Sa Tagaytay, naglalakad ako tuwing umaga. Nagdalawang isip si Jasmine sandali. Sige po, sasamahan ko kayo sa community garden. Tulog pa si Leo. Ginagalak ako ng offer niya. Sariwa at malinis ang hangin ng umaga. Naglakad kami magkatabi sa tree-lined path sa katahimikan na komportable. Nay, simula ni Jasmine. Talagang sobrang sorry po ako. Hinaplos ko ang kamay niya. Tapos na yon. Hindi po. Umiling siya habang tumutulo ang luha. Hindi niyo alam kung gaano ko pinagsisihan ang mga sinabi ko noong araw na yon. Nag-isip ako sa inyo ng 3 buwan. Iniisip kung may nangyaring masama. Tinatanong ni Leo kung dahil ba sa kanya kayo umalis. Sumakit ang puso ko. Anong katangahan yon? Wala siyang kinalaman. Pagbalik namin, gising na si Miguel at sinusubukang magluto ng almusal ng clumsy.
Halata ang ginhawa niya nang makita kaming magkasama. Nay, ano po ang plano niyo ngayon? Tanong niya sa hapag. Magpunta sana ako sa community center. Natutunan ko ang ilang online dance steps sa Tagaytay. Ituturo ko sa mga ate dito. Nagkatinginan sina Miguel at Jasmine. Ihahatid kita. Hindi na kailangan. Ngumiti ako. Naalala mo pa ba kung saan ko nilalagay ang card ko ng jeepney? Tumingin si Miguel sa akin sandali at biglang tumayo para maghanap sa drawer. Nandito po. Naalala mo pa kung paano gamitin? Siyempre, sabi ko habang kinukuha ang card. Pagkatapos mamatay ng tatay mo, kasama ko tong card na to ng 3 taon. Masayang binati ako ng mga ate sa community center. Nagkumpulan sila sa paligid ko habang ikinukwento ko ang mga biyahe ko at tinuturuan ang ilang bagong steps. Kahit ang director ng center ay nagimbita sa akin na mag-lead ng presentation sa susunod na community event. Pagbalik, dumaan ako sa botika para magpa-refill ng gamot at bumili ng ilang halamang gamot sa palengke. Narinig ko kasi si Jasmine na nagsasabi kay Miguel na piki ulit si Leo sa pagkain. Noong gabing yon, tulad ng inaasahan, itinulak-tulak ni Leo ang pagkain sa plato. Huminga ng malalim si Jasmine ng pagod, pero sa pagkakataon na to, sa halip na pagalitan, sinubukan niyang kumbinsihin ng may pasensya. Tahimik akong pumunta sa kusina. Nagluto ako ng mahinang herbal tea at inilagay sa mesa. Tiningnan ito ni Jasmine at pagkatapos ay nilagyan ng tasa si Leo. Sa gulat ng lahat, pagkatapos ng ilang higop, bumuti ang gana niya. Nay, bulong ni Jasmine. Salamat po. Kaya unti-unti, bumalik ako sa pamilya, pero sa ganap na bagong kondisyon. Hindi na ako ang mahiyain at nakikialam na biyenan, kundi isang babae na may sariling buhay. Tuwing Martes at Huwebes ng umaga, nagtuturo ako ng dance sa community center. Tuwing gabi, mula 7 hanggang 8, sagrado ang oras ko para magpinta. Binili ni Miguel ang buong set ng watercolor para sa akin. Tuwing weekend, niluluto ko ang nilagang baka para kay Leo. Hindi na tumutol si Jasmine. Hiniling lang nabawasan ang asin at mantikilya. Isang araw, maaga umuwi si Miguel mula sa trabaho at narinig niya akong nagsasalita sa video call sa kwarto ko. Arturo, nahihiyapan pa rin ako sa wet-on-wet technique na to. Relax lang ang wrist, sagot ng malambot na boses ni Arturo mula sa tablet. Tama yan. Napakagaling mo ng umunlad, Gloria. Nakatayo si Miguel sa labas ng pinto. May ekspresyong hindi ko mabasa. Sa hapunan, tanong niya ng parang walang anuman. Nay, madalas po kayong mag-usap ni Arturo. May weekly video class kami. Sagot ko ng tapat. Hindi ko naman pwedeng talikuran ang pagpipinta. Natigilan ang chopsticks ni Jasmine sa air sandali. Pero walang sinabi. Kalaunan ng gabing yon, nagising ako para uminom at narinig silang nag-uusap ng mahina sa sala. May edad na siya. Ano bang mangyayari? Sabi ni Jasmine. Hindi yon. Huminga si Miguel. Pero yung 3 buwan sa Tagaytay, parang ibang tao na siya. Mas magandang bersyon, hindi ba? Mas masaya siya, mas malusog, maraming kaibigan, at mas understanding sa atin. Sagot ni Jasmine ng mahina. Pero minsan pakiramdam ko, hindi na niya kami kailangan. Tahimik akong bumalik sa kwarto ko. Ang mga salita ng anak ko ay parehong masakit at nakapagpapaginhawa. Sa wakas, natututo na akong magmahal ay hindi pagkontrol, kundi pagpapakawala. Kinabukasan, iminungkahi ko kina Miguel at Jasmine na turuan ko silang magpinta. Sumali agad si Leo at hindi nagdagal. Kaming 4 ay nasa center table. Natututo magpinta ng mga sisiw. Nay, bakit mo gustong matutunan to? Tanong ni Miguel habang clumsy na hawak ang brush. Noong bata ako, lagi kong pangarap matutong magpinta. Sagot ko habang inaayos ang kamay niya. Pero wala akong oras dahil sa trabaho, pag-aalaga sa tatay mo, at pag-aasikaso ng bahay. Tumingala si Jasmine at nagpatuloy ako. Ngayon, oras ko na para mabuhay para sa sarili ko. Namula ang mata ni Miguel. Yumuko siya at isang patak ng luha ang tumulo sa papel. Bumukal tulad ng maliit na bulaklak na hindi inaasahan. Unti-unti, nakahanap ang buhay na mas malambot na ritmo kaysa inaasahan ko. Kahit hindi naman ganap na walang sagabal. Pinanatili ko ang schedule ko sa community center tuwing Martes, Huwebes, at Sabado, at ang natitira ay sa bahay. Noong una, nahirapan si Miguel na tanggapin ang bagong dynamics. Nay, Huwebes ngayon, di ba? Tanong niya isang umaga ng umulan habang nakikita akong naglales ng sapatos. Nga. May rehearsal ang chore. Sagot ko habang nagtiti ng rain boots. Nagdalawang isip siya. Si Jasmine, late uwi sa trabaho. Akala ko baka pwede mong sunduin si Leo sa kinder. Tumigil ako sandali. Anong oras siya lalabas?
Alas negatibo 4. Nag-compute ako. Tapos na ang rehearsal ng alas negatibo 3. May oras pa. Mukhang napakaluwag niya, pero nahihiya rin. CJ, pwede rin akong umabsent ng maaga. Tiningnan ko siya ng diretso. Miguel, kaya ko namang ayusin ang sarili kong schedule. Kung kailangan ko ng tulong mo, sasabihin ko. Sige po, kumurap siya at tumango. Maraming ganitong usapan sa mga sumunod na buwan. Ang instinct niya ay ayusin ang buhay ko. Ang akin naman ay maglagay ng malinaw na hangganan. Pagdating ko sa kinder, tumigil na ang ulan. Lumabas si Leo mula sa classroom na parang maliit na kanyon. Lola, tingnan mo ang dinosaur na iginuhit ko. Sabi ng teacher, parang manok daw. Hindi tumigil ang kwento niya hanggang bigla siyang yumuko. Sabi ng teacher, kailangan daw kausapin ang parents ko. Tulad ng inaasahan, mahinahong sinabi ng guro na kailangan ng parents ni Leo na tulungan siyang i-manage ang emosyon. Sa pag-uwi, tahimik at nakayuko si Leo. Sa hapunan, nang malaman ni Jasmine na nakipag-away siya, ang unang reaksyon niya ay pagalitan. Bakit mo itinulak ang ibang bata? Hindi ba tinuruan kitang gamitin ang salita? Nanginginig ang labi ni Leo. Mahinahong sumali ako. Jasmine, pwede ba magkwento ako? Nagulat siya pero tumango. Sa isang malayong lugar, simula ko. Iniwan ang tinidor. May isang batang tigre na laging nanunukso sa ibang hayop. Isang araw, tinawanan niya ang payat na binti ng usa, sinabing parang stick, at sinipa pa ang isang kuneho. Malalaki ang mata ni Leo. Anong nangyari? Tanong niya. Sinabi ng matandang kuwago sa batang tigre na lahat ng hayop sa gubat ay espesyal. Gagaling ang binti ng usa, lalago ulit ang balahibo ng kuneho. Pero ang sakit sa puso nila, pwede itong mag-iwan ng peklat magpakailanman. Huminingi ba ng tawad ang tigre? Tanong ni Leo. Sagot ko. At natutunan din niyang gamitin ang mata para makita ang kagandahan sa iba. Hinaplos ko ang buhok niya. Halimbawa, baka maganda ang kulay ng drawing ng ibang bata. Nag-isip si Leo sandali. Gumuhit siya ng purple na Trex. Ang ganda. Tumingin sa akin si Jasmine na may ningning ng paghanga sa mata. Kalaunan ng gabing yon, sa pagdaan ko sa pinto ng kwarto nila, narinig ko siyang sinasabi kay Miguel, mas epektibo ang pagkukwento ng mama mo kaysa sa sermon ko. Tumawa ng mahina si Miguel. Sabi ko sa'yo, pinatubo niya ako nang hindi man lang niya ako sinampal. Sa pagitan nila, lumutang ang hindi nasabing tanong. Kaya bakit ka naging anak na sinampal ang nanay? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bulong ni Miguel, stressful ang trabaho, ang hulugan ng bahay. At ikaw, lagi mong sinasabi na masyado niyang pinapamihirap si Leo. Nakalimutan ko kung paano niya ako pinalaki. Napasakit ang puso ko at tahimik akong lumayo. Noong weekend na yon, nagsuggest si Miguel ng family trip sa isang bagong nature park sa Cavite. Sobrang excited si Leo at nag-leave pa si Jasmine. Habang nakikita ko silang naghahanda ng picnic, naisip ko si Arturo na nagsabing gusto niyang makita ang kulay ng taglagas sa Hilaga. Sa impulse, nag-text ako sa kanya na bisitahin kami kung sakaling sa lugar kami. Agad akong nagsisi. Ano ba ang iniisip ko? Mag-imbita ng ibang tao sa family outing. Pero mabilis siyang sumagot. Napakaganda. May plano nga akong pumunta sa exhibit sa Maynila next week. Baka makakaagahan ko. Naiwan akong nakatitig sa screen na mabilis ang tibok ng puso. Paano ko sasabihin kina Miguel at Jasmine? Ano ang isipin nila? Habang nag-alangan ako, lumapit si Miguel na may dalang pill organizer ko. Nay, halos maubos na ang gamot mo sa high blood. Inilagay ko rito ang konting cash para magpa-refill ka. Binuksan ko ang pill case. May 5 bagong 1,000 piso bills sa loob. Sa bawat isa, nakasulat ng lapis ang salitang Gustitos. Napuno ng luha ang lalamunan ko. Noong bata pa siya at mahigpit ang budget, binibigyan ko siya ng baon na may nakasulat na Gustitos sa sulok. Ngayon, baligtad na ang papel. Miguel, simula ko ng maingat. Sa susunod na Sabado, may kaibigan akong pupunta sa bahay para kumain. Si Clara po ba? Tanong niya nang hindi tumitingin mula sa picnic basket. Lagi siyang welcome. Hindi siya. Si Arturo. Pupunta siya sa Maynila para sa exhibit. Nanigas ang galaw ni Miguel. Dahan-dahang tumingala. Siya lang po. Sagot ko, biglang pakiramdam na parang bata akong nahuli sa kasalanan. Kung hindi maginhawa, okay lang. Siyempre maginhawa, sabi niya, medyo mas malakas kaysa kailangan. Kahit sinong kaibigan mo, kaibigan din namin. Pero ang ekspresyon niya ay malinaw na nagsasabing, bakit hindi mo sinabi agad? Lumapit si Jasmine para tingnan ang nangyayari. Ang kaibigan ni Nay na si Arturo,
Pupunta para kumain next week. Sabi ni Miguel na parang pinipigilan ang ngipin. Itinaas ni Jasmine ang kilay at sa aking gulat, sinabi, buti naman. Gusto ko sanang humingi ng payo. May art fair sa school ni Leo. Gusto ko siyang tulungan sa project. Tumingin si Miguel sa asawa niya na puno ng hindi makapaniwala. Medyo tense ang atmosphere sa quotes papuntang Nature Park. Biglang pagpreno ni Miguel ng maraming beses. Si Jasmine naman, sobrang daldal para punuin ang katahimikan. Si Leo, walang kamalay-malay, tinuturo ang lahat ng nakikita niya. Lola, tingnan mo yung malaking windmill. Sigaw niya habang itinuturo ang mga wind turbine na umiikot ng dahan-dahan sa taglagas na araw. Maganda sila, sabi ko. Medyo kamukha ng mga nasa pictures mo sa lipa. Di ba? Tanong ni Jasmine. Nagulat ako. Naalala mo pa. Pero sa taal, para mayroong nakabantay na higante sa itaas. Tumingin si Miguel sa akin sa rearview mirror. Pero walang sinabi. Sa Nature Park, tumakbo si Leo na parang bagong palakang inilabas sa bukid. Tahimik naming sinundan, pinahahangaan ang mga puno at ang tansong kulay ng landscape. Nay, magpa-picture ka, suggest ni Jasmine. Iba ang pulang dahon dito kaysa sa Tagaytay. Tumayo ako sa ilalim ng nara, habang si Jasmine ay nasa likod ng cellphone. 3 buwan na ang nakalipas, sinumpa ako ng babaeng ito. Ngayon, gusto niya akong kunan ng larawan. Talagang kakaiba ang buhay. Tahimik na lumapit si Miguel at tumayo sa likod niya. Tinitingnan ang screen. Sa eksaktong pagpindot ni Jasmine sa buton, inabot ni Miguel ang balikat ko. Sa laawan, mula sa gulat ang ekspresyon ko hanggang sa malambot na ngiti. Malambot at komplikado ang tingin ni Miguel. Ang background ay sumabog ng pulang dahon. Pag-uwi, nagtago si Miguel sa balcony para manigarilyo. 5 taon na siyang tumigil sa bisyo na yon. Nag-alala ako sa pag-ugali niya. Kausapin ko siya, sabi ko kay Jasmine. Umiling siya. Ako na. Magpahinga ka. Sa salamin ng pinto, nakita ko silang nagdedebete. Nakakaba si Miguel habang kalmado si Jasmine. Sa huli, bumagsak siya sa upuan at hinaplos niya ang likod niya ng mahina. Sa hapunan, biglang nag-anunsyo si Miguel. Nag-usap kami ni Jasmine. Mula ngayon, ang linggo ang official family day natin. Ang iba sa linggo, bawat isa ay malaya sa gusto. At kapag dumating ang kaibigan mo, ako ang bahala sa pagluluto. Ang biglang konsesyon ay nagpatigil sa akin. Tumingin ako kay Jasmine na lihim na kinindatan. Noong gabing yon, may video call si Arturo para ipakita ang painting na ginagawa niya. Inspired ito sa landscape na ikinuwento mo ng lugar mo. Sabi niya habang ipinapakita ang hindi pa tapos na canvas. Nag-usap kami halos kalahating oras tungkol sa brush strokes. Hindi na mamalayan na bumukas ng tahimik ang pinto ng kwarto ko at muling sumara. Kinabukasan, sa almusal, may malalim na bilog sa ilalim ng mata ni Miguel. Nay, matagal po kayong nag-usap kagabi kay Arturo. Naistorbo ba kayo? Tanong ko nang may kasalanan. Hindi po, sagot niya. At mukhang sobra siyang humanga sa inyo. Binigyan siya ni Jasmine ng mahinang hampas sa ilalim ng mesa. Inilagay ko ang chopsticks at nagdesisyong maging diretso. Si Arturo ay mabuting kaibigan. Tinuruan niya akong muling pahalagahan ang kagandahan. Maingat ko ang mga salita, tulad ng itinuro sa akin ng Tagaytay na maging independent. Nanginginig ang kamay ni Miguel at natapon ang kaunting tsamporado sa mesa. Sorry, sabi niya habang klumsi na pinupunasan. Miguel, sabi ko ng mahina, laging magiging anak kita. Hindi yon magbabago. Nanatili siyang walang galaw, puno ng luha ang mata. Alam ko, bulong niya. Natatakot lang ako. Natatakot sa ano? Tanong ko ng mahina. Na baka hindi mo na ako kailangan. Inamin ng matangkad na lalaki na biglang bumalik sa boses ng bata. Tahimik na hinawakan ni Jasmine si Leo at dinala siya palayo sa mesa. Inabot ko ang anak ko at hinayaan ang ulo niya sa dibdib ko. Tanga, bulong ko. Hindi nagtatapos ang pangangailangan ng nanay sa anak. Nagbabago lang. Pagkaalis ni Leo, may banayad na pagbabago sa atmosfere ng bahay. Tumigil si Miguel sa pagiging anxious tungkol sa social life ko, at nagsimulang humingi si Jasmine ng payo tungkol sa pagpapalaki ng bata. Parang nakahanap na kami ng bagong balanse. Noong weekend na yon, nag-empek ako ng maliit na bag para sa reunion sa senior center sa Tagaytay. Organized ni Clara para sa anniversary nila. Ilang araw ka bang mawawala? Tanong ni Miguel habang nakasandal sa door frame. 3 o 4. Nandun din si Arturo. Guest of honor siya. Tumahimik si Miguel sandali. Nay, masaya ka ba? Ang tanong ay nagpatigil sa akin para mag-isip. Sagot ko, masaya ako.
May pamilya ako, may mga kaibigan, may sariling buhay. Pakiramdam ko'y buo. Tumango siya at pagkatapos ay kinuha ang sobre mula sa bulsa na may nakasulat na, Gustitos. Binuksan ko at nawalan ng hininga. Tiket ng boss. Miguel, masyadong mahal to. Sulit ka, ngumiti siya. Marami ka akong tinuruan, kahit paano maging mas mabuting anak. Noong gabi bago ako umalis, binigyan ako ni Jasmine ng bagong phone holder. Para mas madali ang video call. Makikita ka ni Leo kapag na-miss ka niya. Niyakap ko siya. Salamat sa lahat. Kinabukasan, ihinatid ako ng pamilya ni Miguel sa terminal. Hinawakan ni Leo ang binti ko. Lola, maraming pictures ng malalaking bundok ha. Hinalikan ko ang pisngi niya. Itinaas ni Miguel ang maleta ko sa boss. Nay, enjoy po, sabi niya. At kung mamiss nyo kami, tawagan mo lang. Susunduin kita, hindi para agad umuwi, kundi para mas masaya ka. Ang mga salita niya ay nagpaluha sa akin. Habang lumalayo ang boss, nakita ko ang tatlo nilang nagpapaalam sa platform at naintindihan ko. Ang tahanan ay hindi hawla, ito ay daungan. Isang lugar na lagi mong iniiwan at lagi mong mababawi. Nag-vibrate ang cellphone ko. Message mula kay Arturo. Kita tayo bukas. Excited akong marinig ang mga bagong kwento mo. Ngumiti ako at sumagot. Marami akong ikukwento. Sa labas ng bintana, mabilis ang lipas ng mundo. Sa 69 anyos ko, sinusulat ko ang pinakamalayang kabanata ng buhay ko. May ugat ako, may pakpak din. Ang araw ng Tagaytay ay pumapasok ng malakas sa bintana ng apartment. Nag-inat ako at tiningnan ang cellphone. Alas negatibo, 8 ng umaga. Nagsisimula ang reunion sa senior center ng alas negatibo, 1-0. Inilagay ni Clara ang upuan ko sa event at natatawang sinabi. Ngayon naman, Gloria, dito lang tayo magkukwentuhan sa hall. Hindi na mag-ikot sa city sa ganitong panahon. May 3 unread messages. Ang una mula kay Miguel. Nay, nakarating ka ba ng maayos? May drawing si Leo para sa'yo. May attached na makulay at nanginginig na drawing ng tao na may nakasulat na Lola. Ngumiti ako, isinav, at sumagot. Sabihin mo kay Leo mas maganda ang drawing niya kaysa sa kay Lola. Ang pangalawa mula kay Jasmine. Nay, huwag mong kalimutan ang gamot mo. Malaki ang pagbabago ng panahon sa Tagaytay. Maglamig ka. Ang level ng pag-aalala na yon ay hindi maisip 3 buwan na ang nakalipas. Nagpasalamat ako sa text at nangako ng local cookies para sa kanila. Ang pangatlo mula kay Arturo. Kita tayo sa center. May surprise ako para sa'yo. May smiling emoji. Biglang tumalon ang puso ko. Isang reaksyon na mabilis kong sinabi sa sarili kong hindi na ayon. Habang naghuhugas ako ng mukha, ang babae sa salamin ay parang estranghero. Maiksi at nakaistilong buhok. Rosas na balat. Kahit ang mga wrinkles sa mata ay mukhang mas malambot. Totoo nga bang pareho pa rin siya ng babaeng iniwan sa gitna ng bagyo na puno ng kawalan ng pag-asa? Ang reunion ay sa main hall ng center. Pagpasok ko pa lang, tumakbo si Clara para yakapin ako. Gloria, miss na miss kita. Sa likod niya ay 2 dosenang dating kaklase. Lahat nakangiti. Surprise! Lumitaw si Arturo mula sa karamihan. Hawak ang maingat na nakamount na roll. Para sa iyo to, sabi niya habang binubuksan ito para ipakita ang kahangahangang at delikadong painting ng peony na may inskripsyon. Pinatigas ng hamog na nagyelo, lalong nagiging mabango. Arturo, bulong ko habang hinahaplos ang petals. Sobra to. Hindi pa rin katumbas ng painting mo sa park na ibinigay mo sa akin bago ka umalis. Sagot niya na mainit ng ngiti. Tinutukoy ang clumsy at amateur na piraso na pinilit kong ibigay sa kanya. Binigyan ako ni Clara ng siko. Nagdusa siya ng maraming gabi para matapos yan. Kung ano-ano sinasabi niyan. Sabi ni Arturo na namumula ang tainga. Huwag mo napansinin, Gloria. Sa gitna ng tawa, biglang dumaloy ang matalim na sakit sa dibdib ko na kumalat sa kaliwang braso. Nagdidilim ang paningin at nahulog sa sahig ang roll ng malakas. Gloria! Gloria! Sumabog ang mga boses sa paligid ko. Pero ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Arturo na puno ng takot. Pagkatapos, nagdilim ang lahat. Pagkagising ko, pamilyar na amoy ng disinfectant ang nagsabi sa akin na nasa ospital ulit ako. Binabantayan ng batang doktor ang monitor. Nagising na po, sabi niya habang yumuyo ko. Lola, alam niyo po ba kung nasaan kayo? Sa ospital. Mahina ang bulong ko. Anong nangyari? Heart attack po, sagot niya. Buti na lang, dinala kayo agad sa ER. Inayos niya ang eye. Kailangan po namin kayong iangyo at posibleng maglagay ng stent. Nandito na po ang pamilya nyo. Pamilya. Pinisil ng salitang yon ang lalamunan ko.
Hinanap ko ang cellphone sa side table, pero wala ito. Nandito po, sabi ni Arturo mula sa pinto. Tumakbo siya sa kama ko at inabot ito. Si Clara po ang bahala sa papeles. Dala ko po lahat ng gamit nyo. Tiningnan kami ng doktor. At kayo po? Kaibigan lang po, sagot ni Arturo ng mabilis. Muling namumula ang tainga. Kinuha ko ang cellphone. Ang pangalan ng anak ko ay nagniningning sa screen. Isang masakit na paalala ng gabing yon sa highway. Magiging muli akong nanay na nangangailangan. Tumatawag para humingi ng tulong. Matagal ang pag-alinlangan ng hinlalaki ko sa buton bago ko pinindot. Nay! Masigla ang boses ni Miguel. Nag-e-enjoy ka ba sa reunion? Sagot ko habang pilit na pinapanatili ang matatag na boses. Napakaganda. Nasa ospital lang ako para sa routine check. Sabi ng doktor, kailangan ng angiography. Biglang katahimikan sa kabilang linya. Sinundan ng mga ingay at pagkatapos ay ang boses ni Jasmine. Nay, saang ospital ka? Pupunta kami agad. Huwag kayong sagot ko ng mahina. May pasok si Leo. Nay, matigas na sabi ni Miguel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari? Pareho na naman yon sa tono niya noong sinusubukan ko siyang itago ang lagnat niya noong bata pa siya. Kilala ng nanay ang anak, at kilala ng anak ang nanay. Sa puso, inamin ko sa wakas. Seryoso. Wala pang 10 minuto pagkatapos ng tawag. Tumakbo si Clara papasok sa kwarto. Gloria. Sabi ni Miguel, buong gabi siyang magmamaneho para makarating. Pinapasabi niyang huwag kang matakot. Siya ang bahala sa lahat. Ang mga salitang ipinasa ng kaibigan ang nagpaluha sa akin na pinipigilan ko. Ang parehong anak na iniwan ako sa ulan ay ngayon ay tumatakbo sa gabi para iligtas ako. Ang procedure ay nakaschedule para sa kinabukasan. Pinilit ni Arturo na manatili sa gabi, kahit na tumutol ako. Pagkalalim na ng gabi, bumalik ang sakit. Matalim at nakakatakot. Bumaluktot ako sa kama. Nakagat ang labi para hindi sumigaw. Gloria, napansin agad ni Arturo. Hinawakan niya ang kamay ko. Matapang ka. Tumango ako. Pawis na malamig ang tumutulo sa hospital gown. Pinindot niya ang call button at sa kabilang kamay. Pinindot niya ng mahina ang punto sa pulso ko. Huminga ka kasabay ko, Gloria. Pagkatapos bigyan ako ng painkiller ng nurse, bago ako makatulog, narinig ko siyang sinasabi sa doktor. Darating po ang anak niya bukas umaga. Matapang na babae yan. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan. Ang mga salitang yon ay nagpaalala sa akin noong maliit pa si Miguel at may sakit. Nagpupuyat ako buong gabi na naglalagay ng basang sponge na may maligamgam na tubig. At kinabukasan ay nagpapanggap na puno ng enerhiya para pumasok sa trabaho. Nakita niya ang lakas ko. Ngayon naiintindihan na niya. Pagmulat ko ulit ng mata, hindi na si Arturo ang nakaupo sa tabi ng kama ko, kundi si Miguel. Mukha siyang pagod na pagod, namumula ang mata. Miguel, bulong ko, hindi makapaniwala na nakarating siya ng ganoon kabilis. Mabilis akong nagmaneho. Ngumiti siya ng mahina at paos. 3 multas ang binayaran ko. Sulit naman. Napansin ko ang gusot na sweet at baluktot na necktie. Sumakay ako sa unang bus na nakita ko at nagmaneho ng kailangan. Sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Nay, ipinaliwanag na ng doktor. Kailangan ng angiography at posibleng stent. Kailangan ng pirma ng family sa consent. Tiningnan ko ang pagod niyang mukha at napagtanto ko na sa batas. Ngayon ako ang matandang nangangailangan ng permiso ng anak para matreat. Ang ideya ay nagpatigas sa lalamunan ko. Pasensya na sa abala, bulong ko. Napuno agad ng luha ang mata ni Miguel. Nay, huwag mo nang ulitin yon. Bago ang procedure, ipinaliwanag ng doktor ang lahat ng risks. Makinig si Miguel ng mabuti. Nagtatanong ng malinaw at matalino. Tulad ng engineer na siya. Pagdating ng oras para pumirma sa papeles, nanginginig ng sobra ang kamay niya na halos hindi niya mahawakan ang ballpen. Huwag kang matakot. Narinig ko ang sarili kong sinasabi habang inaalo siya. Simple lang na procedure to. Pilit siyang ngumiti. Alam ko, ang pinakamatapang na taong kilala ko ang nanay ko. Ang angiography ay nagpakita ng malubhang bara. Habang dinadala ako sa operating room, nakita ko si Miguel sa dulo ng hallway na nagtetelepono. Matigas ang likod dahil sa tensyon. Matagumpay ang operasyon. Pagbalik ko sa kwarto, naroon na sina Jasmine at Leo. Tumakbo si Leo papunta sa kama. Pero pinigilan agad siya ni Jasmine. Ingat! Sumasakit kay Lola. Hindi masakit. Ngumiti ako ng mahina. Halika. Tingnan mo si Lola. Namumula ang mata ni Jasmine. Bahagyang nadudumhan ang kanyang karaniwang perpektong make-up. Sobrang takot po kami, Nay.
Nasa likod niya si Miguel na may hawak na maraming papeles. Okay na po lahat, sabi niya. Private room. Pinakamahusay na cardiologist ng hospital. Noong gabing yon, dinala ni Jasmine si Leo sa hotel para makapahinga at pinilit ni Miguel na manatili sa akin. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil nauuhaw at nakita ko siyang nakaupo sa upuan malapit sa bintana. Ang mukha ay nasa mga kamay, nanginginig ang balikat. Nagulat si Miguel at mabilis na pinunasan ang mukha. Nay, may kailangan ka ba? Anong nangyari sa'yo? Wala, sabi niya habang naghahain ng tubig. Matulog ka ulit. Pero nakita ko ang bakas ng luha sa pisngi niya. Pinilit ko hanggang sa siya ang sumuko. Halamang-halamang mawala ka ulit. Higbi niya habang lumuhod sa tabi ng kama ko. Noong gabing iniwan kita sa ulan, paano ako naiiba sa tatay ko? Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang tatay niya, ang asawa ko, ay may pagkamaikli ang ugali, lalo na kapag lasing. Noong 10 anyos si Miguel, nakita niya kung paano ako sinampal ng tatay niya. Tumakbo siya sa ama at kinagat ang kamay nito, kaya siya rin ang nasampal. Noong gabing yon, habang yakap-yakap ko ang anak ko na puno ng pasa, isinumpa kong iwan siya. Miguel, sabi ko nang nanginginig ang boses, habang hinahaplos ang buhok niya. Wala kang kamukha-mukha sa tatay mo. Paano ako naiiba? Umiyak siya habang tinitingnan ako ng may sakit na hindi ko pa nakita. Sinampal din kita. Naging halimaw ako. Kaya yon pala. Sa loob ng 30 taon, nabuhay siya sa anino ng karahasang ginawa ng tatay niya. Pinilit kong umupo, binabalewala ang sakit sa dibdib, at niyakap siya ng mahigpit. Pakinggan mo ako. Noong gabing umalis ka, bumalik ka para hanapin ako, di ba? Hindi kailanman gagawin yon ng tatay mo. Umiyak siya sa bisig ko. Isang 38 anyos na lalaki na umiiyak na parang batang nawawala. Hinayaan ko lang siyang umiyak habang hinahaplos ang likod niya. Tulad noong may bangungot siya bilang bata. Kinabukasan ng hapon, dumating si Arturo na may termos. Natigilan siya nang makita si Miguel at pagkatapos ay nagpakilala ng magalang. Sir Arturo, sabi ni Miguel na nagulat sa akin nang inabot ang kamay. Madami pong narinig tungkol sa inyo. Salamat sa pag-aalaga sa nanay ko. Kaibigan ko po siya. Sagot ni Arturo ng medyo kinakabahan. May dala akong sopas. Mabuti po ito sa puso. Habang sinusubo ang sopas, napansin ko na tinitingnan ni Miguel si Arturo. Bigla niyang tinanong, hindi po ba kayo doktor bago magretiro? High school art teacher po. Sagot ni Arturo nang ngumingiti. Ang healthy cooking ay hobby lang po. Sa mga sumunod na araw, araw-araw bumibisita si Arturo. Tuwing may bagong pagkain at handmade get well card. Unti-unting nagbago ang ugali ni Miguel sa kanya. Mula sa pag-alinlangan hanggang respeto. Kahit nagsimulang humingi siya ng payo tungkol sa diet at nutrition. Sa ika-5 araw, nagising ako mula sa pagtulog at nakita si Arturo sa tabi ng kama ko. Inaayos ng maingat ang hibla ng buhok na tumatakip sa noo ko. Sa eksaktong sandaling yon, pumasok si Miguel na may dalang basket ng prutas. Natigilan ang dalawang lalaki na magkatinginan. Mabilis na inalis ni Arturo ang kamay. Nagdadala lang po ako ng sopas. Tahimik na pumasok si Miguel, inilagay ang prutas, at sinabi, salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa nanay ko. Pagkaalis ni Arturo, umupo si Miguel sa tabi ng kama at nagbalat ng mansanas. Nay, sabi niya nang parang walang anuman. Mukhang mabuting tao si Arturo. Tumalo ng puso ko. Pero nagpatuloy siya sa maingat na pagpili ng salita. Sa edad niyo, kailangan niyong mag-ingat sa bagong kaibigan. Hindi kaya ng puso niyo ang sobrang emosyon. Hindi ko alam kung tatawa ako o iyak. Ano bang sinasabi mo? Namula siya habang kinukuskos ang ulo. Sige, kalimutan na lang. Kinabukasan ng hapon, dumating si Jasmine para palitan si Miguel. Pinilit niyang tulungan ako sa sponge bath. Siya na yung manugang na dating nagrereklamo ng mahina tungkol sa amoy matanda, at ngayon ay maingat na nilalabhan ang braso at likod ko. Huminto ang mga daliri niya sa isang bahagyang peklat sa ibaba ng likod ko. Mula noong ipanganak ko si Miguel, paliwanag ko. Breech kasi siya. Kaisipan ang section. Nanginginig ang kamay ni Jasmine. Napakahaba po ng peklat. Hindi pa gaanong advanced ang surgery noon. Sabi ko na magaan. Kayo ngayon, madali na dahil may epidural at lahat. Bigla siyang umiyak. Tumulo ang luha niya sa likod ko. Nay, sobrang sorry po. Wala akong kaalam-alam. Lumingon ako at hinawakan ang kamay niya. Tapos na yon. Isang araw bago ako ma-discharge, ibinigay sa amin ng doktor ang mahabang listahan ng instructions. Itinipa ni Miguel lahat sa cellphone, habang si Jasmine ay tumatawag sa local clinic
para mag-schedule ng follow-up. Nay, sabi ni Miguel pagkaalis ng doktor. Nag-usap kami ni Jasmine. Natakot ako na sisindakin niya akong lumipat sa kanila. Pagbalik mo, nagpatuloy siya, magrerenta kami ng maliit na apartment sa ground floor para sa'yo. May maliit na hardin. 5 minutong lakad lang mula sa bahay namin. Ngumiti siya. May space ka para sa mini garden at pwede kang puntahan ni Leo pagkatapos ng klase. Ang arrangement ay hindi inaasahang perpekto. Nagbibigay ng kalayaan at suporta ng sabay. Salamat, sabi ko ng puno ng emosyon. Sa daan pauwi, sobrang ingat ang pagmamaneho ni Miguel. Paulit-ulit akong tinitingnan sa rearview mirror. Bumalik kami sa Quezon City. Ang lungsod na ngayon ang magiging tahanan ko. Malapit kina Miguel at Leo. Paulit-ulit si Jasmine na lumilingon para itanong kung giniginaw ako o gusto ko ng tubig. Si Leo ay nasa tabi ko. Hindi tumitigil ang kwento tungkol sa school. Pumapasok ang mainit at nakakaginhawang araw sa bintana. Naisip ko ang inskripsyon sa painting ni Arturo. Pinatigas ng hamog na nagyelo. Lalong nagiging mabango. Siguro ganito ang buhay. Kailangan dumaan sa bagyo para tunay na pahalagahan ang pamumulaklak. Ang apartment ay magandang 2-bedroom unit, fully furnished, sa loob ng Pleasant Senior Community, katabi mismo ng subdivision nila. Ang ground floor ay may maliit na pasyo na may mesa, upuan, at ilang malalaking paso. Diretso lang po ang clinic, sabi ni Jasmine habang tinutulungan akong pumasok. May supermarket at pharmacy sa loob ng complex. Maliwanag ang lugar. May floor-to-ceiling windows na nakaharap sa maliit na hardin. Simple ang kwarto, single bed, maliit na desk, at ang frame photos ng biyahe ko sa dingding. Magustuhan mo po ba? Tanong ni Miguel ng kinakabahan, habang inilalagay ang mga maleta ko. Sinubukan po naming gayahin ang style ng place mo sa Tagaytay. Tumingin ako sa paligid na may tumigas sa lalamunan. Napakaganda, pero sigurong sobrang mahal to. Nagkatinginan sina Miguel at Jasmine. Nay, sabi ni Miguel, hindi po namin nirentahan. Binili po namin. Napaatras ako ng halos. Paano nyo nabili? May hulugan kayo ng bahay. Na-promote po ako last year, sagot niya. At saka, utang na loob namin to sa inyo. Please, Nay, dagdag ni Jasmine. Relax lang po at I enjoy. May naayos na kaming cleaning service twice a week. At pwede kang kumain sa community dining o magluto ka mismo. Bumagsak ako sa sofa. Walang masabi. Higit pa ito sa naisip ko. Kalayaan. Pero walang kalungkutan. At si Leo, tanong ko. Dito po siya araw-araw pagkatapos ng klase. Tawa ni Jasmine. Siya ang supervisor namin sa decoration. Pinilit niya na kailangan mo daw ng dinosaur pencil holder sa desk mo. Ang imahe ng apo ko na seryosong naglalagay ng threats sa desk ko ay nagpangiti sa akin. Pagkaayos ko, dinala ko ni Miguel sa klinik ng complex. Isang mabait na doktor na mid-negatibo, 40 ang nag-review ng historiko at nagbigay ng alert bracelet. Kung may maramdaman kayong kahit ano, pindutin ang pulang buton. May 24 paghahati 7 guard. Ipinaliwanag niya kay Miguel na sumusulat ng lahat. Kahit nagtatanong siya ng mga bagay na hindi ko naisip, tulad ng kung pwede pa akong sumayaw ng danzin o uminom paminsan-minsan ng kaunting red wine. Pagbalik, tinanong ko, Miguel, bakit parang marami ka nang alam tungkol sa healthcare? Habang itinutulak ang wheelchair ko, sagot niya ng mahina, marami akong nabasa sa 3 buwan na yon. Napagtanto ko na naghahanda na pala siya para sa araw na tumula nang mawala ako. Tulad ng pangako, dumating si Leo pagkatapos ng klase. Lola, nasaan ang dinosaur pencil holder ko? Sigaw niya habang tumatakbo sa desk. Pagkakita na naroon ito, kinuha niya ang maliit na sobre mula sa backpack. Para sa'yo, binili namin ni Daddy. Binuksan ko. May mga buto ng sunflower sa loob. Sabi ng teacher, kapag natanim natin ngayon, mamumulaklak sa tag-init. Sabi niya ng excited. Masis matangkad pa sa akin. Naisip ko ang matatangkad na sunflower sa hardin ni Arturo sa Tagaytay. Laging nakatingin sa araw. Tanam natin bukas. Sige, sabi ko habang niyayakap si Leo. Noong gabing yon, pinilit ni na Miguel at Jasmine na magkaroon ng unang family dinner sa bagong tahanan ko. Dala ni Jasmine ang ilang simple at healthy na ulam at naglabas si Miguel ng bote ng red wine. Sabi ng doktor, kaunti lang ay mabuti sa puso. Anunsyo niya ng proud habang naglalagay ng maliit na baso para sa akin. Habang nagpapataas ng baso, biglang nabasag ang boses ni Miguel. Maligayang pagdating sa tahanan, Nay. Ang 3 salitang yon ay nagpaluha sa akin. Hindi ito pagbabalik sa bahay nila. Ito ay pagbabalik sa sarili kong tahanan. Nagsisimula ang bagong buhay ko. Tuwing umaga ng 7:00,
Dumating si Leo na parang living alarm clock para maglakad kasama ko hanggang sa jeepney stop niya. Pagkatapos, gumagawa ako ng exercise sa pasyo at dinidiligan ang mga binhi ng sunflower. Hindi nagtagal, nakagawa ko ng kaibigan sa ibang residente. Marami rin may katulad na living arrangement. Nagbuo kami ng morning exercise group, chore, at book club. Ang vibrant na komunidad ay nagpaalala sa akin ng panahon ko sa Tagaytay. Isang araw habang nag-unpack, nahanap ko ang painting set at ang hindi pa tapos na canvas na regalo ni Arturo. Pagkatapos ng kaunting pag-alinlangan, ginawa ko ang video call sa kanya. Gloria, sabi niya habang lumiliwanag ang screen. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na, sagot ko habang ipinapakita ang maliit kong pasyo. Tingnan mo, malapit ko nang itanim ang sunflower. Nagkwentuhan kami at sinabi niyang miss na miss ako ng lahat sa center. Bago mag-end ang call, sabi niya, nag-assemble ako ng portable art kit para makapagpinta ka sa labas. Ipapadala ko sa'yo. Gusto kong tumanggi, pero ang lumabas ay, salamat, Arturo. Dumating ang package 3 araw pagkatapos. Sa loob ng magandang kit, may maliit na card. Kapag gumaling ka na, magpipinta ulit tayo. Miss ka na ng mga sunflower sa Tagaytay. Itinago ko ang card sa loob ng pill organizer ko. Tulad ng kolehiyala na nagtatago ng love letter. Kinabukasan, dumating si Miguel na may sopas at nakita niya akong inaayos ang gamot. Napansin niya ang pill organizer na mabilis kong isinara at pagkatapos ay ang pamumula ng pisngi ko. Ngumiti siya na parang alam na niya. Dumating ba ang package mula kay Arturo? Tumango ako ng nahihiya. Buti naman, sabi niya na nagulat sa akin. Maganda kapag may mga taong nag-alala sa'yo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghahain ng sopas na parang walang nangyari. Iniwan akong nakatulala. Habang bumabalik ang lakas ko, bumalik din ako sa pagpipinta. Noong una ay mga random na imahe, pero hindi nagtagal ay may lumitaw na tema. Ang bagyo, ang mga pulang ilaw sa highway, ang mainit na liwanag ng Petron Station. Tinawag ko ang series na Ang Gabi ng Bagyo. Unang beses na nakita ito ni Miguel. Matagal siyang tumayo sa harap ng isel nang walang salita. Nay, sabi niya sa wakas nang nanginginig ang boses. Ganito mo pala naranasan noong gabing yon. Napagtanto ko na ang mga painting ay mula sa aking pananaw. Isang perspektibo na hindi niya kailanman naisip. Tapos na yon, sagot ko ng magaan. Ang pagpipinta ay parte lang ng therapy ko. Noong Mayo, tinanggap ang serye kong Ang Gabi ng Bagyo sa Senior Art Exhibition sa lungsod. Sa aking gulat, nanalo ang isa sa mga painting ng Most Emotional Piece Award. Nag-leave si Miguel para ihatid ang buong pamilya sa awarding. Ang lola ko, sikat ng artista, anunsyo ni Leo sa sinumang gustong makinig. Sinabi ng isa sa mga hurado sa reporter. May lakas ang obra niya na diretso sa puso. Yung resilience, yung paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sobrang nakakaantig. Pagkatapos ng exhibit, tahimik na binili ni Miguel ang painting at isinabit ito sa pinaka-prominent na lugar sa sala nila. Isang araw ng Hunyo, dumating si Jasmine na may dalang Leo ng mabilis. May away na naman siya sa school. Pangalawang beses na to, sabi niya ng galit. Dapat siyang parusahan. Umupo si Leo sa sulok na naninigas ang mukha. Bakit ka nakipag-away? Tanong ko ng mahina. Sabi niya, sinabi niya na wala daw akong lola. Patay na raw ang lola ko. Napasakit ang puso ko. Hindi ko naisip na ang pagkawala ko ay nag-iwan ng ganoong sugat. Jasmine, sabi ko habang dinala siya sa kusina. Naalala mo ba ang kwento ng batang tigre? Tumingin siya sa akin at may dumaloy na pagkaunawa sa mukha niya. Paminsan-minsan, mas makapangyarihan ang kwento kaysa sa parusa. Noong gabing yon, narinig ko si Jasmine sa kwarto ni Leo na nagkukwento ng bagong storya tungkol sa maliit na serbato na hindi naiintindihan. May matatag at malambot na boses. Noong Hulyo, namulaklak ang mga sunflower ko. Ang mga gintong ulo nito ay mas matangkad pa kay Leo, tulad ng sinabi niya. Pinadala ko ang picture kay Arturo, na sumagot, namumulaklak din ang mga sunflower sa Tagaytay. Sana magkita sila isang araw. Nakita ako ni Miguel na ngumingiti sa cellphone. Anong sabi ni Arturo? Tanong niya ng asar. Dapat sa sarili mong pakialaman, sagot ko. Umiiwas siya sa playful na hampas at tumawa na parang bata. Pagkatapos ng tag-init, nagdaos kami ng barbecue sa maliit kong pesyo. Pagkatapos, kinuha ko ang folder. May gusto akong pag-usapan. Sabi ko, pilit na parang walang anuman. Ito ang will ko at final arrangements ko. Halos mahulog ang beer can ni Miguel. Nay, bakit mo pinag-usapan to? Sa edad ko, dapat malinaw na ang mga ganitong bagay. Hinawakan ko ang folder.
Pinangalanan ko na kayong dalawa sa titulo ng apartment na to. Ang savings ko ay hahati sa 3. Kayong dalawa at kay Leo. Ang insurance policy ay nasa drawer ng side table. Ang iyan ay birthday ni Leo. At kung may mangyari sa akin, ipaalam nyo kina Clara at Arturo sa Tagaytay. Namula ang mata ni Miguel. Pero wala na siyang outburst tulad noon. Huminga siya ng malalim at kinuha ang folder. Nay, nirerespeto po namin ang mga desisyon nyo. Pero dapat mong ipangako na alagaan mo ang sarili mo at mabubuhay hanggang 100. 101, sigaw ni Leo, nagpatawa sa lahat. Gabi na nang umalis sina Jasmine at inaantok na si Leo. Tumulong si Miguel sa pagligpit. Nay, sabi niya bigla, salamat sa pagkakataon na maayos namin ang mga bagay. Tumigil ako at tiningnan ang anak ko na ngayon ay mas matangkad sa akin. At salamat din sa iyo, Miguel, sagot ko, sa pagkakataon na maging muli akong ako. Sa liwanag ng buwan, nagkangiti kami. At lahat ng sakit at galit ng nakaraan ay natunaw sa tahimik na pag-unawa. Ang malambot na araw ng Oktubre ay nagpapainit sa maliit kong pasyo. Nagbigay na ng buto ang mga sunflower. Mabibigat na ang ulo nila. Umupo ako sa stone bench habang pinapanood si Leo na nakatuon sa sketchpad niya. Ito ang unang formal art lesson niya sa akin. Lola, tingnan mo ang araw ko. Sabi niya habang itinataas ang nanginginig na dilaw na bilog. Napakaganda, sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Alam mo ba, ang unang drawing ko rin ay araw. Tinuruan ka ba ni Mommy na mag-drawing? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong. Ang nanay ko, isang babae mula sa probinsya na hindi kailanman nakahawak ng brush, ang nagturo sa akin ng pagtitimpla ng masa para sa tortilla, pag-ayos ng damit, paghahanap ng saya sa buhay ng kakulangan, pero hindi ng pagpipinta. Hindi, anak, sagot ko ng mahina. Tinuruan ako ng nanay ko ng ibang bagay, tulad ng paggawa ng tortilla. Turuan mo akong gumawa ng tortilla. Nagliwanag siya. Sige, sa weekend, pagdating ng parents mo, gagawin natin magkasama. Sa oras na yon, bumukas ang gate ng pasyo at pumasok si Miguel na may dalang malaking kahon. Nay, Leo, tingnan nyo ang dala ko. Tumakbo si Leo. Cake. Amoy cake. Mabuti ang pang-amoy mo. Tawa ni Miguel habang inilalagay ang kahon. Nay, bukas ang birthday mo. Nagka-order si Jasmine ng cake para sa party. Pero ito para sa'yo lang. Ilalagay natin sa ref. Nakalimutan ko pala. Bukas, Oktubre 18, ang ika-negatibo 70 kong kaarawan. 1 taon na ang nakalipas. Gising ako sa guest room nila. Nakikinig sa pagtatalo nila tungkol sa kung paano ko masyadong pinapamihirap si Leo. Hindi nyo kailangang gawin to, sabi ko sa ugali. Kailangan po, sagot ni Miguel habang yumuyo ko para maging pareho ang taas namin. Nay, hindi naman araw-araw ang 70. At inimbita ni Jasmine lahat ng kaibigan mo. Kinindatan niya ako ng may lambing. Kasama na si Arturo. Tumalo ng puso ko. Dumarating siya. Galing Tagaytay sa boss. Sabi niya hindi niya palalampasin. Masaya ka ba, Nay? Tiningnan ko ang atensyon ng mata ng anak ko at naintindihan ko. Ito ang paraan niya ng pagbayad sa gabing iyon sa ulan. Masaya ako, sabi ko habang hinahaplos ang kamay niya. Pero ang pinakamasaya ay makita kung anong klaseng lalaki ang naging. Namula ang mata ni Miguel. Nagkunwaring inaayos ang kahon ng keke. Leo, tulungan mo si Daddy na ilagay to sa ref. Pagkapasok ni Leo na tagumpay na may dalang kahon, kinuha ni Miguel ang isang papel mula sa kanyang portfolio. Nay, may nahanap ako. Plano kong basahin bukas sa party mo. Isang dilaw na pahina mula sa diary. Malambot na ang gilid dahil sa panahon. Puno ng magulong sulat ng bata. Naalala mo ba? Tanong niya ng mahina. Sinulat ko, tunong 0 anyos ako. Nanalo ng award. Itinago mo sa album ng pictures. Gumawa ako ng kopya. Kinuha ko ang papel at dumaloy ang alaala. Isang maliit na batang tumatakbo, pauwi na may hawak na certificate. Noon pa, bago magsimulang uminom ang tatay niya. Mahirap kami pero puno ng pag-asa ang pamilya. Bukas, nabasag ang boses ni Miguel. Gusto kong basahin sa harap ng lahat para malaman nila kung anong klaseng nanay ang meron ako. Niyakap ko siya. Wala na siyang amoy ulan o galit, kundi tahimik na lakas. Kinabukasan, dumating si Jasmine na may dalang make-up artist. Tumawa ako, pero pinilit niya. Nay, napakaganda ng balat mo.